Hello, good morning again. I'm here again. Okay? To all the dealers and non-dealers all over the world, welcome po sa inyong lahat. I'm Glenn Mosquera, one of the trainer and the management of Unified Products and Services, and I'm here to represent the speaker for today. Okay, before that, gusto kong ulitin, sa araw na to, gusto kong batiin ang company natin ng Happy 9th Year Anniversary. Wow, napaka-blessing natin, inabot tayo ng 9 years at napakadami nagkaroon talaga ng resulta dito. Ito magiging speaker natin, sasabihin niya ngayon ang lahat ng sekreto ng company nito kung paano kumita dito. Kaya dapat kayo nakatutok dyan. Dahil ang susunod nating speaker ngayon ay grabe, guwapo, tisoy, matangkad. Matangkad ba? Yan, isa rin po siya talagang inspiration ng company na talagang meron po talagang resulta. Halos siguro araw-araw nakikita nyo siya kung ikaw ay dealer ng company o kung nanonood, kung sumusubaybay ka sa mga ano natin, sa mga palabas natin dito sa online or sa dito sa Unified TV siya, ano natin, TV radio natin, then yung Unified Shopping natin, lagi mo siyang makikita. Etong speaker natin, isa rin siya sa mga kumbaga inspiration din ng mga OFW. Na kung saan dati siyang OFW, ngayon nakita niya ang Unified, nag-focus siya sa Unified at naging worth it naman po. Bakit? Halos lahat ng mga incentives ng company, lahat ng mga pwedeng pagkakitaan dito, yung mga services natin, lahat yan, nagawa niya. Meron pa nga siyang kumbaga halos lahat, ibig sabihin ko, halos lahat talaga, kaya niyang ituro dito. At napakalaki na rin ang grupo nito. Okay? Sa panahon kasi ngayon, itong pandemic ito, talagang sumabog po talaga yung network niya at yung mga pay-ins niya. Gusto niyo bang makuha yung mga technique na yon? Kaya pakinggan ninyo ang susunod nating speaker. Okay? Ang speaker natin na to ay si Mr. Alan Paul Ong. And watch this. Hello, good morning mga ka-Unified and syempre sa mga partners and viewers natin dyan. Saan ka mang sulok ng mundo, ayan, welcome po dito sa ating another day, another segment of training here in Unified Radio TV. Syempre, I am your speaker for today, Paul Ong. Ayan. So sa mga viewers po natin dyan, either Unified member ka man or hindi ka pa member, welcome na welcome po kayo ditong manood, diba, sa ating special training today. So I hope you are safe, diba, kung asan ka man ngayon. Hindi ko sure kung yung mga nanonood ba nasa Pilipinas ka or nasa abroad, no? Pero ito yung sure, 'di ba? Mag-e-enjoy ka po sa training natin ngayong araw na 'to. No, kasi po yung training natin today, this is a special training. O ano ba yung topic natin ngayon? For sure nagtataka kayo. So yung topic po natin today is Zoom netiquette. No, so ibig sabihin, i-explain ko po sa inyo, mag-share po ako ng mga tips, 'di ba? Yung mga do's and don'ts, 'di ba? For our online Zoom presentation. Actually, hindi lang po Zoom. Kasi I think merong iba sa atin gumagamit ng Google Meet, di ba? Or kahit ano pang online platform. Pero basta nag-online presentation ka or nag-online training kayo sa team mo, especially dito sa Unified. So, magagamit or matutulungan tayo nitong ating Zoom netiquette. Di ba? Kasi marami pong mga teams or maraming ibang members na minsan, syempre, hindi tayo aware, di ba, during online presentation sa mga ginagawa natin. Kasi since, syempre, yung online presentation or online na pag-attend ng mga training, di ba, hindi naman tayo sanay dati. Kasi dati, sanay tayo na uma-attend tayo ng presentation sa office or training sa office talaga or kung merong venue outside na doon tayo a-attend. Pero since nung nag-pandemic nga, ayan, so lahat tayo nag-adapt talaga sa online platform or sa online presentation and online training. So, guys, syempre, yung gamit natin dyan is unang-una yung Zoom. Diba? Yung iba, yung ginagamit naman is Google Meet. So, either ano man yung ginagamit natin, guys. So, pare-pareho lang din naman yon. So, matutulungan po kayo nitong ating topic na to, which is yung Zoom netiquette. Ayan. Pero bago ako mag-start, ayan, syempre, share po muna ako ng konti. So, Paul Ong po ulit, yung inyong speaker for today. Background ko po, isa po akong ex-OFW. So, katulad mo din, nag-start lang din ako bilang isang normal dealer ni Unified. No? So, ang good news po niyan is because of sa pag-Unified po, nakapag-for good po ako last year. Diba? OFW po ako from Singapore. So, yung career ko po
Imagine niyo, so give up ko po yun because of unified products and services. Because, syempre, nakita ko na mas malaki po yung future natin. Syempre, dito sa ating business na to. So, very important tong topic natin. Bakit ho? Kasi alam naman nating lahat na, syempre, nasa networking business ho tayo. And syempre, when we share our business, di ba, sa mga prospects natin, di ba, sa mga friends mo, di ba, yung ka-key system mo, tama? No, so, hindi naman tayo, unlike dati, na pupunta pa sa bahay nila, nag-home party tayo, or nakikipag-meet ka sa coffee shop, or sa may fast food restaurant, di ba, para makapag-present ng business. Aminin man natin or sa hindi, lahat po ngayon is online na talaga. No, so, kung ikaw naman is, nagbi-build ka na nung team mo, di ba, may mga downlines ka na. Syempre, there is no other way then to train them, di ba, para makapag-duplicate tayo, kundi via online platform din, di ba? Through Zoom or through Google Meet, basta online. Tama ba? Kasi imagine niyo mas convenient na ho ngayon na nasa bahay lang tayo, di ba? Hindi ka nalalabas. Tama ba? So, ako po personally, I am building my network, di ba? Online din. So, marami po akong partners, mga nasa abroad, mga OFW po, and also in the Philippines. So, shout out ko lang dyan. Siyempre, yung mga partners ko from Singapore, from Malaysia, from Hong Kong, from Japan, from Spain, ayan, Taiwan, Canada, and syempre yung mga partners ko in the Philippines. Ayan, sobrang dami po, hindi ko na po mabanggit lahat. Ayan, pero imagine niyo guys, for the last siguro 6 months or 7 months, since nag-start yung pandemic natin, this March, tama ho ba? No, imagine mo, syempre lahat po tayo nanibago. Ako din po, sanay po ako dati na nag-i-invite talaga ng tao, di ba, nakikipagkita ka, nagpe-present ng business, table talk, di ba, nilalatagan mo pa talaga, or syempre may mga seminars tayong available. Dati nung nasa Singapore ako in Malaysia, nagkakandak talaga kami ng mga event. Imagine mo yun na may nire-rent talaga kaming mga venue, di ba, para lang makapag-present sa mga prospects namin. Pero guys, would you imagine, dahil po sa pandemic na to, di ba, kahit nasa Pilipinas ka, or example, kung nasan ka man ngayon, example ako, nasa Quezon City ako ngayon, imagine mo, kahit andito ako sa opisina or nasa bahay lang ako, di ba, kaya ko mag-present sa prospect ko sa abroad and kahit sa ang part man ng Pilipinas because of this online platforms. Yan, which is yung Zoom nga or yung Google Meet na ginagamit natin. Pero guys, syempre, very important, di ba, since nasa business pa din naman tayo, we should maintain a proper etiquette or yung tawag na natin dito, yung online netiquette, di ba? No, so, imaginein mo, syempre dapat may susundin pa din tayong mga standards or may sinusunod pa din tayo ng mga, alam mo yun, yung mga rules pa din, di ba, when doing our online business. Kasi sabi nga, di ba, first impressions last. Tama ba? So, if sa umpisa pa lang, di ba, yung mga prospects natin, napa-impress natin sila based on our presentation, gaano ka systematize yung ginagawa natin. So, ibig sabihin, guys, mas madali natin silang maiko-close, mas madali natin silang ma-entice, syempre, na sumali din sa business na ino-offer natin sa kanila. So, kung ready na kayo, ayan, start na ho tayo. No, so, unang-una, ayan, this is our special training, syempre, yung Zoom netiquette, the do's and don'ts of online Zoom presentation. Ayan, so hindi lang po ito Zoom, guys, pwede din ito sa Google Meet or kung ano man ginagamit mo ng mga online platform. So, unang-una, syempre, and every time we conduct either ito, guys, either presentation man yan or Hakot Day or Sizzle man yan yung team nyo, ONE, training man yan, like Technical Web Tool or DOT, guys, ito very important to. So, kailangan po be on time. No? So, kumbaga, syempre tayo, di ba, laging parang negative mindset kasi natin, ay, Pinoy time yan, laging late. No? Pero guys, since nga we are doing business na, di ba, lahat tayo negosyante na dito, pagpasok mo sa Unified kasi, hindi na po tayo empleyado, hindi na po tayo OFW lang, hindi na po tayo yung housewife lang na nasa bahay. So dito po, dahil nag-unified na tayo, di ba po, nagne-negosyo na po tayo. And sa pagne-negosyo po kasi, di ba, time is very important. Tama po. Kasi sabi nga, di ba, dito sa negosyo natin, minsan yung hinahabol natin, hindi lang naman yung pera, di ba, yung income, kundi yung oras din natin, syempre. So, ibig sabihin, bakit natin kailangan mag-on time lagi? Di ba, bakit ba kailangan hindi tayo late? Kasi po, syempre, what if may prospect ka? What if meron kang in-invite na mataas na tao, di ba? Mataas yung profession niya, mataas yung position niya. Example, abogado yan, doktor yan, or engineer yan. Na alam mo naman, minsan may mga tao talaga, di ba, na galit if may late, di ba? Especially in-invite sila. Tapos, example, yung
pinromote natin na event natin is, example na lang, 5 p.m. Tapos pagpasok nila sa Zoom, sa ating link, di ba? May link tayong binibigay. Yung link pala, hindi pa na-open. Di ba? Yung room, hindi pa open. Or minsan, open na yung room. Pero alam mo yung wala pang nagsasalita, blank lang din talaga. No, halos hindi organize yung pinaka-event. So guys, ito pinapractice din namin sa team ko to na sabi ko, dapat lagi tayong on time. Kasi bakit ho? Kasi minsan, alam mo yun, may mga prospect din talaga na syempre naghahanap sila ng opportunity, naghahanap sila ng business na pwede nilang gawin. Tama ba? And yung unified kasi, di ba, once na sumali yan, once na nag-join yan sa meeting link natin, di ba, sa Zoom presentation natin, automatic kasi yun, 50% interesado na yun eh. Di ba? Kasi nagbigay na siya ng oras. Pero syempre, yung the other 50%, depende na yun dun sa napakinggan niya, na-experience niya during our online presentation. So, imaginein mo na lang, pag yung prospect mo, nag-antay siya ng 20 minutes, 30 minutes, sabi nyo, 5 p.m., 5:30 na, hindi pa nagsa-start. Tama ba? Yung internet nyo, nagkakaproblema pa. Tama ba? Yung speaker, hindi pa dumadating. Ayan, mas malupit yan. So guys, syempre, either speaker ka man or hindi. Tama ba? Either in-invite ka nung upline mo sa Zoom presentation or ito mas malupit. 'Di ba? Ikaw, tayo na downline na uma-attend nung training. Guys, although syempre yung mga trainings natin, free po yun, pero wag mong sanayin na lagi kang late. Tama ba? Kasi that is assigned din sa yung pagkatao mo, di ba? Pag sanay ka kasi na lagi kang late, ibig sabihin, that will determine your success din. Siyempre yung success para sa'yo, late din dadating. Tama ba? Sabi nga, di ba? The early bird. Ano nga yun? Tama? Basta ganon. Ayan, the bird who is early. Ano nga yun? Basta, search nyo na lang. Basta catches the worm daw, kung sino yung maaga. Siyempre, siya yung makakakuha nung worm. Ayun. No, siyempre, pag maaga ka, may mas lamang ka talaga kumpara sa iba. Tama? No, so, minsan kasi may mga, example, may mga partners kami. Ito, aminin ko, minsan may mga partners din kami na, alam mo yun, tinitake for granted lang natin yung mga online meeting, especially yung mga trainings, guys, na kinakandak natin. Minsan, pumapasok, halos kalagitnaan na ng training. Alam mo yun? So, although syempre naintindihan natin yung iba may work, tama ba? Yung iba may busy pa. Ayan, okay lang din naman yun. Pero syempre kung ikaw naman is wala ka namang ginagawa. So guys, dapat on time tayo, di ba? Ang malupit pa nun, minsan, di ba, nagsisend ka nung link. Example, yung team natin or yung team nyo, di ba? Merong hapot day, merong presentation. Tapos syempre, tayo as downline, di ba, send tayo nung link. Tama, lahat ng prospect, lahat ng friends mo sa Facebook. Sinesendan mo nung link. Ayan. Ang malupit pa nun, minsan, nauna pang pumasok. Tama ba? Nauna pang pumasok yung prospect mo kesa sa'yo. No? So, imaginein mo, yung mga prospect natin, syempre, hahanapin ka nun sa Zoom. Asan na kayo yung nag-invite sa akin? Ba't parang wala pa dito? Ba't parang walang nagme-message, di ba? So, guys, sabi ko nga, first impressions, last. So, yun din minsan kasi yung tumatatak sa isipan, syempre, ng mga prospects mo natin. So, very important yan, guys. Kailangan, be on time. Actually, hindi lang kailangan be on time. Dapat mas maaga ka pa. Example, 5 p.m. yung start ng meeting. Example, O&E man yan or training. So, dapat 15 minutes before, andun ka na, naka-ready ka na, alam mo yun, ready ka na makinig. No? So, basta guys, di ba? The earlier, the better. Tama? Ayan, next tayo. Next is, kailangan, ayan, hindi gumagana yung ating, hello, direct. Ayan, hindi gumagana. No, pero guys, basta kailangan yung pagiging on time, very important po kasi yun eh. Ako po, aminin ko ever since po kasi, since naging empleyado din ako dati, nasanay ako na lagi kang late sa trabaho, alam mo yun. Minsan pinapagalitan ako ng boss ko, pero syempre minsan pasok lang dito, labas sa kabila. Pero guys, nung nag-unified na ho ako, dito ko nakita yung importance din nung being on time. Alam mo yun, kasi syempre yung pagiging on time pala, di ba kahit yung president mismo natin nagsasabi na, syempre, sign kasi yun na seryoso ka sa ginagawa mo. Tandaan nyo lang guys, pag okay lang sa'yo na late ka, ibig sabihin nun, hindi ka po seryoso dito sa business natin. Pero pag ikaw, di ba, pinupush mo yung self mo, alam mo yun na, kumbaga kahit busy ka, ginagawan mo ng paraan, whatever it takes yung commitment mo, na kailangan, hindi ako pwedeng maging late sa meeting namin, dapat lagi akong on time. And especially ganito pala, ayan, especially pag ikaw is upline ka na. Very important yun. Kasi imaginein mo, pag upline ka na, hindi pwedeng ikaw yung late. Kasi tandaan mo guys,
tayo yung tinitingala nung ating mga downlines. Ayan, pa-check na natin kay Derek kung okay na yung hindi gumagana yung ating pointer. No, pero imaginein mo guys ayan, pag upline ka na kasi, 'di ba? Tayo yung tinitingnan kasi, 'di ba, nung mga downlines natin. Pag nakita nila na ikaw as upline, lagi kang late. Tama? Pumapasok ka, patapos na yung meeting, tama ba? Yung sinasabi mo na laging on time, tapos ikaw pala ikaw yung laging huli. Tama ba? So, nakikita mo naman, kumbaga yung leadership natin doon. So, ibig sabihin, pag late ka, susundin din ho yun ng mga downlines natin. So, dapat tayo, walk the talk. Tama ba? Pag sinabi natin on time, dapat tayo yung laging advance, tayo yung laging nauuna, tayo yung laging huling umaalis. Gets? Ayan, so next po tayo. Ayan. So, second, kailangan always come prepared. Very important po to. Kasi bakit ho? Nagnenegosyo, ulitin ko, nagnenegosyo ho tayo. So, kung example, business presentation, ONE, or Hakot Day. So, kailangan prepared tayo. Diba? Sino ba yung host? Sino ba yung ONE speaker? Sino ba yung sharer? Tama ba? Sino ba yung closing speaker natin? Tama ba? Sino ba yung magfa-facilitate ng meeting after meeting? So, dapat tayo, di ba, kung ikaw yung upline, so, dapat yun, mini-meeting natin yung team natin na kailangan prepared talaga tayo during our presentation. Hindi kasi pwede, guys, na kumbaga na-open na yung presentation or yung meeting room. Tama ba? Doon ka pala maghahanap. Sino kaya yung mag-i-intro sa akin? Tama ba? Sino kaya yung mag-share? Tama ba, guys? Tandaan nyo, kumbaga planning is everything din. Kailangan prepared tayo, di ba? Kasi if you fail to plan, tama ba? You plan to fail. So, kahit online presentation ho ito, very important yan na kailangan prepared tayo. And kung ikaw naman, di ba, baguhan ka sa Unified, uma-attend ka ng training, so dapat prepared ka din, di ba? May notebook ka, may papel ka, di ba? Or ano pa ba yung mga kailangan mo? So, dapat prepared ka din. Kasi malay mo, may mga sinasabi yung speaker na napaka-importante. Guys, especially yung uma-attend ng mga training. Kasi minsan, ako honestly, ako minsan nalulungkot ako na may nakikita akong mga Unified members na yung mga trainings na ginagawa nung teams, 'di ba, or nung company mismo, 'di ba? Yung dito sa URTV or yung mga special trainings natin. Alam mo yung nalulungkot ako minsan kung may nakikita ako na tinetake for granted lang. Alam mo yung uma-attend lang para makita nung upline niya na uma-attend siya. Alam mo yun, kumbaga uma-attend, hindi naman naka-on yung video, tapos kung tatawagin, parang wala naman doon, 'di ba? Pumasok lang sa Zoom para makita yung pangalan niya na andun siya. So, alam mo yung minsan ako nalulungkot, bakit ho? Kasi guys, believe me, pag inaral mo lang tong negosyo natin, pag, kumbaga naka-adjust ka lang dito sa online na ginagawa natin ngayon, believe me guys, ang laki nung pwede mong kitain. Tama ba? Kaya dapat lagi tayong prepared. Pag prepared ka kasi, especially yung mga Hakot Day na yan, pag sobrang smooth yung event natin online, di ba, pag sobrang planado talaga yung ginagawa, example, after nung host, in-introduce yung ONE speaker, after nung ONE speaker, alam niya na sino niya yung introduce niya, ibabalik niya pa sa host. So, dapat yun guys, pag-uusapan nyo yun lahat as a team. So, kami po, ginagawa namin, syempre sa team po namin, kumbaga nagmi-meeting talaga kami. So, for example, actually, today is 11/11. So, mga guys, mga ka-Unified members natin dyan, happy 9th anniversary para sa ating lahat. So, imagine mo, we are celebrating today our 9th year anniversary, 11/11/2020. So, imagine mo ngayon, actually ngayong gabi, meron din kaming own presentation sa team lang ho namin. So, ngayon, although nagsasalita ako dito, dahil naka-meeting na kami kagabi and last week, di ba, alam na ho nung mga in charge o yung mga partners namin, ano yung kanya-kanyang roles ng bawat isa. Di ba, sino ba yung magko-control ng Zoom? Sino ba yung mag-i-spotlight video? Di ba, alam mo yan, sino ba yung mag-mute ng mga participants na iba? So, dapat talaga yun, guys, pinaplano mo talaga yan. So, dapat, always come prepared. Ayan. No, so, third, ayan. So, ito, pangatlo, guys, kailangan, please mute your mic. Ayun. So, minsan kasi, di ba, especially ito, aminin ko kasi tayo dati, di ba, nung March, April, May, di ba, dun lang din naman ako personally, dun lang din naman ako natutong mag-Zoom eh. Kasi dati, before pandemic, halos di nga natin pinapansin, di ko nga alam ano yung Zoom dati eh. Tama ba? Pero syempre, nung nalaman ko na, ay, ito, pwede kong gamitin sa team ko, pwede kaming mag-conduct ng presentation, kami-kami lang, ayan, mag-i-invite kami ng mga prospects. So, yung usual na problem na tawag ba nito, na-encounter namin is yun nga, minsan pag nagsasalita yung speaker, ang daming maingay sa background, di ba? Minsan di alam ng ibang participants, hindi pala nakamute yung kanilang microphone. So guys, syempre, kung ikaw participant ka,
hindi ka speaker, or kahit speaker ka man. So, dapat, ano yun parang own, ano natin yon own, kailangan meron tayong, anong tawag ba doon? Tayo na mismo yung mag-mute ng mic natin. Kailangan meron tayong, may hinahanap akong word Ayan. O basta, hindi ko mahanap. Grabe. Ayan. So, dapat ikaw mismo, alam mo na dapat na, hindi pala ako nakamute. Wala naman akong sasabihin. Di ba, nagsasalita yung speaker. So, dapat ikaw mismo, nakamute yung mic mo. Tama? And especially minsan, di ba? Minsan, hindi ka naman nagsasalita. O, okay lang yan. Hindi nakamute yung mic ko. Hindi naman kasi ako nagsasalita. Pero minsan kasi guys, hindi mo namamalayan, marami ka palang yung paligid mo, yung background mo, ang daming maingay, di ba? Minsan ang daming nga nagrereklamo, di ba, during online class, maraming tumatahol na aso, di ba? Yung iba, yung manok, tumitilaok, grabe, di ba? Or yung sa background, yung nanay mo, pinagalitan yung bunso niyo, di ba? Naririnig ng buong participant sa Zoom. Grabe. Or di mo alam, yung kapitbahay niyo pala, nag-aaway, ang ingay, di ba? Dinig na dinig sa Zoom meeting. So guys, kung wala ka hong sasabing importante, kung example, may speaker naman talaga na siya yung in charge, tama ba, sa pagpe-present, tama pa? So kailangan guys, please mute your microphone. Kasi lahat naman tayo guys, may chance naman talagang magsalita, di ba? So kailangan, kumbaga take turn or antayin natin yung chance natin, di ba, para makapagsalita. Ayun. So kailangan nakamute po yung microphone natin. And next, ito napaka-importante din to. Please keep our video on. Ayan, as much as possible guys. Dapat po every time we conduct, 'di ba? Yung mga Zoom or Google Meet online meetings, kailangan as much as possible naka-on yung ating video. Kasi bakit po? Parang ano din kasi 'yun 'di ba? Kumbaga kailangan i-treat mo to, 'di ba yung online meeting, kailangan i-treat mo siya na parang uma-attend ka talaga ng actual meeting. Tama ba? Example, parang uma-attend ka talaga ng seminar, nakaupo ka doon, nakikinig ka sa speaker. Tama ba? So parang ganoon dito kasi yung iba kasi, 'di ba, mostly dati nung nag-i-start pa lang kami nung team namin na magzo-Zoom meeting. Alam mo yun, ang pangit pala na yung speaker lang yung naka-on yung video. Tapos lahat ng participants naka-off yung video. Alam mo guys, ako bilang speaker na minsan pag akong nagsasalita, minsan kasi mas gusto ko na nakikita ko yung reaction ng tao. Kasi doon ko makikita kung yung sinasabi ko is nakaka-connect ako sa kanila. Tama ba? No, so tapos ang pangit din nung dating sa akin, pag ako'y nagsasalita, wala akong nakikita, 'di ba? Parang nagsasalita lang ako sa hangin. So very important din 'yun, guys, na tayo mismo bilang participant, kailangan naka-on yung video natin, lalo na pag ikaw mismo yung speaker, tama ba? No, so as much as possible, please on our video. Syempre kung may chance naman na sa naiihi ka, kailangan mong pumunta ng CR or may importante kang kailangan kunin or gawin. So, pwede mong i-off muna, then pagbalik mo, i-on mo ulit. So, napaka-importante nun, guys. So, kailangan din nating tulungan kasi yung speaker na, alam mo yun, iba kasi pag nakikita nila yung reaction ng participants, so, doon nila malalaman kasi na yung sinasabi ba nila is agreeable ba doon sa kausap nila or doon sa mga participants na nakikinig sa kanila. So, kailangan, guys, kailangan naka-on talaga yung video natin. Then, next, ayun, ito, very important din to. Ayan. So, kailangan may dress code. Ayan. So, kailangan we dress appropriately dun sa meeting natin. Kasi ito, guys, ito, honestly, marami akong na-attenan na mga Zoom meetings, either sa company man yan, or yung sa team namin mismo na own team meetings namin. Minsan, guys, yung mga uma-attend, naka-on yung video. Tapos, yung iba naka-duster, yung iba naka-sando. Alam mo yun? Ito pa yung malupit. Yung iba nakahiga. Tama. Ang lupit talaga. So guys, imaginein mo nagne-negosyo tayo. Lalo na kung member ka. Ayan, minsan siguro maiintindihan natin pag yung mga nakasando lang or yung mga, alam mo yun, minsan yung feeling kakagising lang yung buhok, ang gulo-gulo. Maiintindihan natin yun kung sila ay first timer or kung sila ay prospect na in-invite natin. Kasi minsan, baka first time nilang umattend nung Zoom. Tama, hindi nila alam kung ano ba yung dapat na itsura nila. Pero kung ikaw ay member ka na, tama ba? Or ikaw hindi pa member na napakinggan mo yung training na to. Guys, kailangan we dress appropriately dun sa meeting natin. Example, Hakot Day yan, big event. Diba? Yung speaker, may invited guest kayo or si upline yung speaker dahil business presentation yon. So as much as possible, yung damit din natin, either naka semi-casual, semi-formal, or kung gusto mo formal, mas okay. Pero hindi naman yung parang pambahay lang.
understandable yun, nasa bahay tayo. Pero guys, tandaan nyo ho, nagne-negosyo ho tayo. No, so either nakapolo ka, nakadress, hindi naman kailangan guys na nakagown. Diba? Basta importante lang, maganda kang tingnan. Diba? Semi-casual, alam mo yun. Yung uso ngayon, semi-formal. Alam nyo ba yung semi-formal? Ayan. Formal sa taas, ayan. Yung sa baba, diba? Casual, naka-short ka lang, naka-chinelas. Kasi pag zoom naman yung nakikita lang, yung half body, yung katulad dito, nakikita nyo ako ngayon, naka-half body lang. Di nyo alam, naka-short lang ako. Dahil joke lang ho. Ayan. No, so, ganun siya, guys. So, kailangan naka-semi-formal tayo, semi-casual. Basta yung magandang tingnan. Diba? Kasi, sabi ko nga, diba, first impressions, last. Especially pag ikaw yung speaker. Imaginein mo pag ikaw yung prospect, ako yung speaker, kunwari ako yung speaker. Pag ako ba, nakasando lang, may sombrero pa, alam mo yun, parang hindi pa nakaligo, hindi ayos yung buhok. Ako yung nagpe-present sa'yo ng unified business. Ang tanong, sasali ka hindi? Diba? For sure, hindi. Kasi imaginein mo, I am not dressing appropriately dun sa meeting or dun sa event. So guys, kahit ano ka lang, kahit participant ka lang, or kahit bago kang member ng Unified, attend ka doon. So, dapat ngayon pa lang, pinapractice mo na nagde-dress tayo appropriately. Di ba? Kahit naka-polo shirt ka lang, okay lang yun. Basta importante, alam, decente tayong tingnan. Nagigets guys, ayan. So, next po tayo. Ito, ayan, very important dito. Siyempre, naka-on yung video natin, tama? So, kailangan, siyempre, pag either yung gamit mo is cellphone man yan, laptop, or desktop computer, no? So, dapat meron tayong good lighting. Maganda ho yung lighting natin. Kasi, minsan ako may nakikita akong iba, sobrang dilim nung alam mo yung against the light yung ano nila, yung position nila, or yung iba naman, sobrang dilim nung ilaw, di ba? Parang walang ilaw na nakaharap sa kanila. Or yung iba talaga, patay yung ilaw, no? Very important, guys, na have a good lighting lagi. Kasi, syempre, alam mo yun, kumbaga para makita ka ng ibang tao or ng speaker, or kung ikaw yung speaker, syempre makita ka ng participants mo na ito, katulad niya sa picture, makikita mo may ginamit siyang parang LED light. Pwede tayong gumamit ng ring light. Ayan, usong-uso ngayon, ring light. So kung ikaw wala ka pang ring light, available ho yan sa ating Unified Shopping. Ayan, you can message our Unified Shopping page para mag-order ng ring light. Kasi guys, ano yan investment din yan sa business mo. Kasi syempre, kung gusto mong mag-create ng impact, ito guys, tip. Kung gusto mong mas mabilis yung resulta mo, 'di ba, sa network mo, sa team mo, kailangan guys, we must create an impact every time we do presentation or training. So, paano ka makaka-impact, 'di ba? So, kailangan syempre every time na nasa camera ka, ikaw yung nagsasalita, syempre kailangan maliwanag ka. Tama ba? Kasi ikaw tinitingnan ng tao 'di ba? Example, ako, what if nagti-training ako sa inyo ngayon, madilim yung ilaw ko. Tama ba? Pangit yung background ko. 'Di ba? Medyo hindi siya ganun kapani-paniwala. So, kailangan guys, have a good lighting din. Kahit wala kang ring light, actually kahit wala kang ring light, pero hanap ka ng posisyon na siguro yung ilaw natin, 'di ba, yung bulb or yung ano bang ilaw sa kwarto mo man yan or sa sala, na alam mo yung maganda yung capture mo sa camera. Ayan. Pero syempre, kung may ring light ka, mas maganda ho 'yun. Ayan, mura lang naman yung ring light, guys. So, one of the best investment in Unified, especially ngayon na online na ho natin, mostly ginagawa yung ating business. So, next, ito, find a quiet place. Ayan, very important dito, parang katulad nung nasa picture, o yung babae, o siya lang mag-isa. Kasi guys, bakit mo kailangan magkaroon or bakit kailangan mo maghanap ng quiet place? Siyempre, para para makafocus ka dun sa meeting. Kasi what if ba yung example, nakamute ka nga, 'di ba? Hindi naririnig yung background mo. Pero ikaw habang nakikinig ka, 'di ba? Ang ingay ng background mo. So ikaw madidistract ka, 'di ba, bilang participant. So lalo na pag ikaw yung speaker, 'di ba? Nagsasalita ka, tapos ang ingay pala ng background mo. So dapat guys, ang suggest ko, meron tayong isang area sa bahay na kung saan doon ka laging siguro kinakandak or doon ka laging online, doon yung position mo. 'Di ba? Every time may online meeting, so maghanap ka sa kwarto mo ba 'yan, isang sulok, sa sala mo ba 'yan, 'di ba? Ako po personally, sa kwarto ko po, nilagyan ko ng wallpaper yung wall na para magandang tingnan. Sinet up ko din, may ring light ako doon na yung laging area ko. Pag nasa bahay ako, nag-online meeting. So, pwede nyo din pong gawin yon. Depende sa inyo kung gusto mo sa sala, pwede sa sala. 'Di ba? Kung gusto mo sa room mo, sa kwarto lang, pwede din sa kwarto. Pero dapat guys, quiet doon, wala kang distraction. Tama ba? So, ayun siya. So, dapat meron tayong quiet place. Or, syempre, kung hindi mo naman may iwasan na
may kasama ka talaga. So, dapat sabihan din natin yung mga kasama natin na, okay lang ba, wag muna tayong maingay. So, may meeting lang kami para makafocus ako, hindi ako madidistract. So, gets? Ayan. So, dapat meron po tayong ganyan. Next, ayun. So, ito, wear headphones. Ayan. No, so, pwedeng headphones, pwedeng earphones, pwedeng, ano pa ba yun? AirPods. Ayan, depende sa'yo. So, mas prefer din kasi, guys, na, ako personally, every time may online meeting, mas preferred ko na meron kang earphones or headphones. Bakit? Kasi pag open lang kasi, example, naka-loudspeak lang yung phone ko or naka-loudspeak yung laptop ko. So, minsan kasi ang dami din kasing distraction sa labas. Tama ba? Pero pag naka-headphones ka kasi, alam mo yun yung maririnig ko lang, yung meeting lang. Hindi ko maririnig yung kahit anumang sound sa labas. So, makaka-focus ako. Tama ba? And syempre, maganda din yan pag may headphones ka or earphones, syempre may microphone yan, para every time na turn mo nang magsalita. Tama? So, hindi din po maririnig yung, maka-cancel din yung ibang voice. So, most likely, yung voice mo lang yung maririnig pag meron tayong headphones. Ayan. Pero ito, guys, not necessarily na headphones yung katulad niyan. So, kung meron ka namang earphones, yung pang cellphone, actually, pwede na po yun. Basta maganda pong tingnan. Pero kung meron ka namang budget, so why not invest in headphones din? Para at least mas maganda yung quality. Di ba parang napaka-professional talaga nung dating natin. Ayan. So, next, ayun, ito. Very important din. Ayan. So, know what's behind you. Ayan, ano bang nasa likod ko? O, syempre, TV. Tama? Na hindi gumagalaw yung, yung picture. Tama? So, guys, syempre, di ba, sabi ko nga kanina, dapat naka-on yung video natin. So, dapat, pag naka-on yung video mo, example, ito. Example, may meeting ako through cellphone lang. Ayan. So, syempre, yung background ko, ito. So, dapat, alam ko din yung background ko, di ba? Example, what if sa bahay, sa sala ka nakaposisyon? Diba, maya-maya pala dumadaan yung kapatid mo dyan, nakahubad, tama? Tapos nakikita sa camera. No, so, minsan kasi may mga ganun, guys, na alam mo yun, di mo namamalayan na attend ka ng attend sa speaker. Tapos nakikita pala nila yung background mo, tama? Dumadaan yung nanay mo, dumadaan yung kapatid mo, di ba? Walang damit, nakasando lang, tama? Kasi sa bahay, kasi feel at home tayo, tama? So, mas preferred yun na yung background natin, yung either wall, or either yung isang area talaga na siguro wala nang dadaan na tao. Ayan, guys. Or ito din. Ito yung tip. You can use din yung mga virtual background. Kasi pag virtual background kasi, hindi ko lang sure, guys, kasi may mga phone na applicable yung virtual background sa kanila. If you are using laptop or desktop computer, alam ko, pwede yung virtual background. Depende siguro sa specs nung ginagamit natin. Pero kung may chance ka namang gumamit ng virtual background, mas okay din ho yun. Para yung makikita lang ikaw, yung virtual background mo. So, kahit may dumaan man dyan, nakapatid mo sa likod, so hindi po sila makikita. No, so, kailangan, guys, know what's behind you. Kasi imagine mo, what if yung kapatid mo dumaan sa likod, ayan. Di ba yung lalaki mong kapatid, nakahubad, walang damit sa taas. Tama ba? Grabe talaga. Nangyari ho yun once sa meeting namin. So, ngayon pa lang, syempre, ino-orient ko din yung mga partners namin, yung mga downlines namin, na ito dapat meron tayong parang netiquette din, or diba, yung Zoom netiquette natin. So at least, maganda yung labas. Kasi minsan, yung mga prospect natin, or yung ibang participants kasi, nadidistract din sila. Alam mo yung, may dumadaan, may nakita silang hindi sang-ayon sa mata nila. Tama. Ayan. So dapat, guys, kailangan, be aware din ho tayo. Ayan. So next, ito, very important. Stay attentive. Ayun. No, so, kailangan syempre umattend tayo ng meeting, tama ba? Umattend ka ng training via Zoom or online meeting. So, kailangan attentive tayo, guys. Minsan, ito naman nangyayari. Minsan, meron kaming isang team event sa team namin, training yon. So, dahil nagtitraining kami, di ba, naka-on yung video ng iba, yung iba naka-off. Pero meron kaming isang partner, naka-on yung video niya. Tama? Tapos, although naka-on yung video niya, siguro laptop yung gamit niya. Alam mo yung naglalaro? Di ba habang naka-on yung video niya, siguro sa laptop niya or desktop computer yung harap niya, tapos imaginein mo guys, naglalaro sa cellphone niya. Ang lupit, di ba? Yung iba naman nakikita ko habang naka-on yung video, merong iba kumakain. Tama ba? So wala namang masama ho doon. Kaya lang syempre, pag kumakain ka, siguro patay mo na lang yung video mo na pagtapos ka na, di ba? I-on mo ulit yung video. So guys, especially, ayan, uma-attend ka ng training, or Zoom meeting, ayan, or Hakot Day man yan. So, kailangan stay attentive po tayo. So, syempre, mas preferred. Kaya sabi ko nga kanina, di ba, kahit online meeting ho yan,
i-treat natin yan na parang uma-attend talaga tayo ng actual seminar. Di ba pag sa actual seminar ba, ano ba yung ano natin? Ano ba yung tawag dito? Yung ginagawa natin, di ba? Andun tayo, nakaupo lang, nakikinig, di ba? Tinitingnan natin yung speaker. Alam mo yun, nakafocus tayo. So, ganun din dapat guys yung ating dito sa, kahit online meeting yan. So, dapat yun din dapat yung ating, tawag ba doon, yung ginagawa. Diba? So, dapat i-treat natin siya na parang ano talaga siya, parang actual seminar or actual meeting talaga. Gets? Ayan. So, stay attentive, guys. Then, next, ito. Ayan. So, pag ikaw, syempre, downline ka or hindi ka pa member ng Unified or may gusto kang sabihin, may gusto kang idagdag dun sa sinasabi ng speaker, ayan. So, kailangan raise your hand to talk. Ayan. So, alam naman natin, sa Zoom, merong raise hand yun eh. Tama, not sure lang po ako sa Google Meet kung meron. Ayan, kasi mostly po nung ginagamit ko din is Zoom. So, raise hand to talk. Sabi ko nga kanina, antayin po natin yung turn natin, di ba, na pwede na po tayong mag-talk. Or kung gusto mo, di ba, pwede kang mag-chat din. After mo mag-raise hand, pwede kang mag-chat. Ayan. Pero syempre, in respect na din dun sa speaker or dun sa host ng event. So, raise hand to talk to tayo. Kasi for sure, ano naman kumbaga tatanungin ka naman. Example, Mr. Paul, ayan, nag-raise hand po si Mr. Paul, ayan. So, Mr. Paul, ano po yung concern? Meron po ba tayong gustong sabihin? Ayan. So, hindi lang po tayo na, kasi yung iba meron dati na, nagtitraining kami. Meron siyang gustong itanong. Alam mo yung biglang nag-unmute. Tapos, sir, ma'am, ganito, may tanong pala ako. Habang nagsasalita yung speaker. So, very, very disrespectful unang-una sa speaker. Tapos, pangalawa, very, parang, alam mo yung parang kalye lang yung dating. No? So, guys, dito sa online meeting, kailangan we must stay pa din professional. Kailangan, kumbaga, kaya nga, di ba, may mga netiquette na katulad nitong dinidiscuss ko. Para at least tayo aware ho. Tama ba? Hindi lang yun na pwede kang mag-unmute o magsabi ka doon. Or baka yung iba dyan, mag-unmute na lang. Oy, speaker, bilisan mo, anong oras na, di ba? So, ang pangit. Tama. So, dapat dito may mga rules talaga tayo. Or itong netiquette. So, kailangan, guys, kung may gusto kang sabihin, di ba, kung hindi ka man sang-ayon dun sa sinasabi ng speaker or may gusto kang idagdag, so, kailangan, raise hand po tayo. Di ba, parang sa school, di ba, ma'am, may I go to the toilet, ganon. So, dapat ganon din, guys, dito sa Zoom. Or, syempre, ito din, pag ikaw gusto mo mag-leave, example, may work ka na, or hindi mo mapapatapos yung meeting dahil nga, syempre, may meron ka pang gagawin, di ba, nagka-emergency ka. So, kailangan ugaliin din natin, guys, na kailangan magpaalam tayo. Di ba? So, excuse lang po muna ako. So, permission to leave, ganon. Or permission to leave po ako, mauna po ako sa inyo, papasok na po ako sa work, or meron po akong emergency, ganyan. So, at least, alam din po nung host ng event, di ba, na aalis ka na. Kasi minsan, baka hahanapin ka nila, nagulat sila, uy, asan na kaya si Paul? Biglang nawala sa Zoom. So, parang guys, ang bastos din kasing dating, parang ang pangit kasing dating na, alam mo yun, although Zoom lang siya, pero wag nating ituring na anytime pwede kang pumasok, anytime pwede kang umalis. Tama ba? So, parang attitude na din ho yun eh. Kumbaga, it speaks of our attitude na din ho yun. So, kailangan pag aalis ka, okay lang din naman po yun. Pero dapat, comment tayo, ayan, permission to leave, or kung gusto mo, mag-raise hand ka, ayan, host or upline, ayan, so okay lang po ba, mauna po muna ako, meron pa akong ganito, blah, blah, blah. So, ayun, gets, guys? Next. Ayun, syempre. So, kailangan respect. Ayan, so respect po natin yung host ng event, i-respect po natin yung mga speakers, syempre. Minsan may mga speaker kang aatina na siguro baguhan pa lang, hindi pa ganun kagaling. Pero dapat syempre respect pa din, guys. So malay mo nagpa-practice pa lang siya, or syempre malay mo yung event mismo nakakaroon ng mga technical difficulties. Minsan hindi talaga may iwasan eh. Nagkaroon kami ng event minsan na grabe talaga yung internet. Alam mo yon, nawawala, 'di ba? Biglang nawala yung host. Ano pa ba, 'di ba? Yung speaker na nagsasalita biglang nawala din ulit kasi nawalan ng internet. So, yung mga bagay na kasi na 'yon, minsan hindi natin control. Tama ba? Hindi din control ng speaker na mawalan siya ng internet. Especially guys sa panahon ngayon na 'di ba, bumabagyo. Tama ba? Pero tayo as participant, downline ka man or basta attendee ka doon. So, kailangan respect ho natin kasi syempre nag-e-effort po yung host, yung organizer ng event, yung mga upline natin, 'di ba? Or yung company. Tama, 'di ba? Para mag-organize ng event. So, syempre,
lahat naman po ginagawa ng ginagawa ng solusyon, 'di ba, ng mga host or organizer. No, so pero syempre kung attendee ka, so we must show respect pa din. Huwag kang mag-comment doon, "Uy, ang tagal naman, di pa nag-i-start, anong oras na?" Malay mo naman, 'di ba, kumbaga nagka-problema talaga ng technical or nagka-emergency yung ganito. So guys, we must maintain pa din yung respect lagi. Gets? Ayan. So next na tayo. So ayun na nga. Ayan. So this ends our special training for today. So ito yung special training natin, yung Zoom netiquette, the do's and don'ts of online Zoom online Zoom meeting. 'Di ba? Not only Zoom but also yung mga Google Meet na 'yan. So hopefully guys, nakatulong itong mga Zoom netiquette na to para syempre pagandahin pa, 'di ba, yung mga online meetings natin. And I'm sure na pag susundin natin yung mga diniscuss ko kanina, mas mapapaganda natin syempre unang-una yung mga events natin online. Syempre mas tawag ba dito? Mas ano bang term nun sa Tagalog? Nawawalan tuloy ako ng Tagalog. Mas may impress natin syempre yung mga prospects natin. Not only our prospect, but also our new downlines, di ba? May impress sila, ay grabe dito sa Unified, ang galing ng mga online meeting, yung mga online training na ginagawa, ang galing, very organized, di ba? No, so very professional yung dating. No, so syempre guys, ito, yung Zoom kasi, aminin man natin or sa hindi, yung online meeting na to, for sure siguro for the next year, gagawin pa din natin to kasi kung ako guys, papipiliin, mas papipiliin ko na Zoom na lang lagi, di ba? Kaysa babalik pa dun sa ginagawa natin dati na mag-i-invite ka, pupunta ng office or mag-meet kayo outside na magpe-present ka one-on-one. Ako po personally, mas okay po sa akin itong Zoom. Kasi imagine mo, dati, pag mag-i-invite ako dito sa main office natin in Quezon City, alam mo yung pahirapan pa, kailangan pupunta pa sila dito. What if yung prospect ko nasa ibang bansa, nasa Hong Kong yan, Singapore or Malaysia, alam mo yung minsan ang hirap pang kausapin kasi gusto nila, may actual na magpe-present sa kanila. Guys, ngayon na because of pandemic, mas preferred na ho ng mga tao, online meeting na ho lahat. Online meeting, online training, online, basta online yan, di ba? So, okay lang sa akin, di ba, sa mga prospect kasi ngayon, okay lang sa akin kahit di ako makipag-meet sa'yo, basta discuss mo sa akin yung business na online through Zoom, di ba? Through sa mga events na ginagawa natin. So, ito, sabi nga, di ba, sabi nga nung president natin, si Sir Manny, yung talagang nagiging successful sa mundo, hindi naman yung mga mayayaman talaga, kundi yung mga taong madaling mag-adapt sa change. Ayan. So since we are adapting dito sa online na world, 'di ba, sa online platform, so dapat po nating mag-change, dapat i-adapt po talaga natin, 'di ba? Sabi nga 4 pillars, 'di ba? So decide, take action, 'di ba? Analyze result, then adjust. So hindi na po effective dati yung mga ginagawa natin offline. So dapat ngayon mag-convert na tayo dito sa online marketing na tinatawag. So ito ngayon nakakatulong yung ating ginagawa ng mga online meeting, online presentation, and online training via Zoom or Google Meet. So with that guys, this ends our special training ngayong araw na to. So hopefully, meron tayong natutunan. And syempre, i-share din ho natin yung training na to sa mga downlines natin and dun sa mga partners natin syempre para marami din hong maging aware, diba, dito sa Zoom netiquette na tinatawag. So once again, I am your speaker for today, Paul Ong. With that, I am saying God bless to all of us and keep safe po tayong lahat. Bye-bye!